2022, isang taon na walang makakalimutan. Isang taon na nagpabago sa lahat ng bagay sa buhay ko. Hindi ko akalain na ang paglalakbay na ito ang magiging pinakamahirap na turning point na kailangan kong pagdaanan. Nagsimula ang kwentong ito noong nahihirapan pa ako sa isang sakit na hindi magagamot. Isang sakit mula sa pagkakanulong. Larawan ng pangunahing tauhan na nakatayo habang nakatingin sa larawan niya at ng kanyang dating kasintahan, si Savannah, sa sala. Savannah, she was my everything. Matagal na naming pinlano ang bakasyon na ito, pero sa oras na na-realize ko na gumuho na ang lahat, hindi na siya ang taong mahal ko. Ang hindi pangkaraniwang mga tawag, mga gabing hindi siya umuwi at sa wakas, narinig ko na. Ang tunog na hindi ko makakalimutan, ang tunog ng tawag na gumising sa akin mula sa lahat ng ilusyon ko. Hindi na niya ako ginawa. Ang pangunahing karakter ay nakaupo sa silid, ang kanyang mga mata ay walang laman, isang walang katapusang sakit ang lumitaw. It was a day that could only be called disaster. What witnessed was not only the end of our relationship, but also the beginning of a nightmare. I decided not to cancel the trip, kahit malalim na sugat na lang ang natitira sa puso ko. I didn't even want to see her pack her things. Don't want to witness the scene of the two of them, her and that man, that was no longer alive. Nag-isa ako sa isang flight papuntang Alaska, kung saan naisip ko na maaari kong maalis ang aking kalungkutan. Ang resort na ito ay hindi kung saan ko naisip na pupunta, ngunit doon, umaasa akong makakatagpo ako ng kaunting kapayapaan. Isang luxury resort na may maaliwalas na mga cabin, kung saan maaari kong iwanan ang lahat sa likod, ngunit ang hindi ko inaasahan ay ang resort ay ang lugar kung saan makakatagpo ako ng mga hindi maipaliwanag na bagay. Mga bagay na hindi ko maisip. Ang pangunahing tauhan ay nakatayo sa labas ng isang cabin. Ito ay malamig at mahamog, ang hangin ay parin. At pagkatapos pagdating ko, lahat ay iba. Hindi kailanman lumabas ang araw mula sa likod ng madilim na ulap. Ang langit ay kulay abo at malamig na parang babala. Ang mga nakapalibot na kabin ay mukhang magkatulad, ngunit may kakaibang hindi ko maipaliwanag. Ito ay ang mga mata ng mga taong nakilala ko. Ang bida ay tumitingin sa bintana ng kabin, ang madilim na liwanag na sumisikat sa mga anino ng mga puno. Mukhang normal ang lahat dito. Pero pakiramdam ko ay may hindi tama. May hindi tama. May kakaiba na parang ang resort na ito ay hindi lamang isang lugar upang magpahinga, ngunit isang bitan. And then, that night when I entered the bar, I met her. A strange girl with deep black eyes. She looked at me, smiled and walked into the bar without greeting. I don't know Valerie, but I felt a nameless fear, na parang alam niya ang lahat tungkol sa akin, na para bang matagal na niya akong pinagmamasdan. Ang bida ay nakaupo sa bar, hawak ang isang baso ng alak, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi umaalis sa kakaibang babae. Pero simula pa lang iyon, may nagsimula ng mangyari sa resort na ito. Mga bagay na hindi maipaliwanag na mga tao, at sa wakas na kamamatay na mga sikreto ang naghihintay sa akin. Noong gabing iyon, nang mag-walk out ako, nakita ko mga bagay na hindi ko kailanman pinangarap na isipin. At hindi na ako nagkaroon ng pagkakataong bumalik. Narrator. Ang eksena ay ang pangunahing tauhan na nakaupo sa isang upuan, nakatingin sa bintana, ang madilim na liwanag na sumisikat sa salamin, isang matinding kalungkutan ang makikita sa kanyang mga mata. Naiisip ba natin na balang araw,
sa isang iglap lang babagsak ang lahat ng ating pinaniniwalaan. Hindi ko akalain na darating ang araw na yon ng ganoon kabilis. 1 taon lang ang nakalipas, kami ni Savannah, ang babaeng akala ko noon na magiging partner ko sa buhay, ay nagplano ng isang bakasyon na hinding-hindi namin makakalimutan. Nagbabago ang eksena sa nakaraan, ang imahe ng pangunahing tauhan at si Savannah na magkasama, nagtatawanan at nag-uusap, napakasaya. Ngunit biglang nagbago ang lahat. Pero yun ay bago ko pa marinig ang tawag na magmumulto sa akin habang buhay. Hindi na siya nagtatago. Siya at ang ibang tao, magkasama sila at ako anino lang ako sa buhay niya. Naputol ang eksena, tinitignan ng pangunahing tauhan ang lumang larawan nilang dalawa, mahigpit itong hinawakan sa kamay. Napabuntong hininga, namumula ang mga mata, ang puso sa sakit, hindi makapagsalita. Narrator. Noong araw na nalaman ko ang katotohanan, 1 linggo na lang ang natitira bago kami pumunta sa Alaska, isang lugar na matagal na naming pinlano. Ang paglalakbay ay dapat na isang romantikong bakasyon, ngunit pagkatapos ay naging isang bangungot, isang buhawi na sumira sa lahat. At ako, ayoko na ikansela ang paglalakbay, ayokong isipin niyang mahina ako, nagpasya akong mag-isa. Ang eksena ay nagbabago sa pangunahing tauhan na nakatayo sa paliparan, nakatingin sa tiket ng eroplano, ang kanyang mga mata ay nawala. Ang hindi malinaw na background ng mga tunog ng mga tao sa paligid, isang pakiramdam ng paghihiwalay. Eksena sa resort. Bumabagal ang kamera, malabong mga kuha ng resort sa Alaska. Makulimlim ang kalangitan, natatakpan ng madilim na ulap, sumipol ang hangin sa mga lumang pine tree. Ang patuloy na pag-ulan ng nyebe ay nagpapalamig sa hangin. Alaska. Hindi isang lugar na pipiliin ko kung hindi dahil sa ganitong sitwasyon. Pagdating ko, hindi ko naramdaman ang kasariwaan ng bakasyon. Bagkus, parang nawala ako sa ibang mundo, kung saan hindi tumitigil ang mga snowstorm, kung saan ang espasyo ay tila nagyelo, nakakatakot na tahimik. Wide shot, mukhang desyerto at desyerto ang resort. Nababalot ng makapal na nyebe ang mga maliliit na kabin, walang tao sa paligid, mga madilim na ilaw lang ang nagliliwanag. Ang lahat ay nalubog sa malamig at malungkot na espasyo. Ang klima ay hindi tulad ng inaasahan ko. Lahat ng bagay dito ay kulay abo at malamig. Tumayo ako sa labas ng aking cabin, nakatingin sa malakas na hangin, ang snow na bumabagsak na parang matutulis na talim, at bigla kong napagtanto, hindi ako kabilang dito. Pumasok sa kabin ang pangunahing tauhan, tumingin sa paligid na may nawawalang tingin. Umupo siya, tumingala sa bintana, walang laman ang mga mata. Pagkilala sa iba pang mga karakter. Ang susunod na kuha ay ang pangunahing tauhan na nakikipagkita sa ilang iba pang mga tao sa resort. Ang bawat mag-asawa ay mukhang masaya, ngunit hindi maitago ang kanilang kalungkutan at kakaiba. Kakaiba, habang sinusubukan kong ibaon ang aking nararamdaman, may nakilala akong ibang tao sa resort na ito. Bawat tao, bawat mag-asawa ay may kanya-kanyang kwento. Pero lahat sila ay may isang bagay na pareho, hindi talaga sila masaya. Nakatingin ang kamera sa isang kabataang mag-asawa sa magkatugmang damit, nakangiti at kumukuha ng mga larawan, ngunit ang kanilang mga mata ay blanko, na parabang ang lahat ay isang harapan. Yung mga hipster sa tapat ko sa cabin, may matching clothes sila, tattoo, even the same Instagram hashtag. They're having fun like nothing matters, but feel something's off feeling nila they're trying too hard. The scene cuts to a middle-aged couple, stiffly talking on the phone.
Tila sinusubukan nilang pagtibayin ang isang nasirang relasyon. The couple in the cabin next to me, Tyler and Ginger, exhausted parents. They're talking to someone on the phone, repeating the same phrases about older sister and younger brother over and over again. Ramdam ko ang tensyon sa mga salita nila, parang may hindi nare-resolba sa pagitan nila. Nakaupo ang bida sa sulok ng resort, nakatingin sa paligid, tahimik pa rin ang espasyo. Ang ibang mag-asawa ay nagtitinginan ng walang sinasabi. Ako lang naman dito na hindi parte ng couple. Lahat ng iba nasa couple, and I'm alone on a vacation na dapat ibang-iba. And then, something starts to change in the air. Mahiwaga ang boses ng tagapagsalaysay, nakakadagdag sa katahimikan ang tunog ng hangin at pagbagsak ng niebe. Narrator, pabulong. I feel something is wrong. Every time I look at these couples, I don't feel happy. I feel empty. And I start to wonder, ako lang ba ang nakakaramdam na may kakaibang nangyayari dito? Narrator. Noong unang araw, parang nananaginip lang ako, parang lahat ng nasa paligid ko ay wala talaga. Ang resort na ito, sa maganda nitong hitsura, ay may tinago na hindi ko maintindihan. Ang mga masasayang mag-asawa sa paligid ko, pero marahil, may tinatago silang malaking sikreto. Ang eksena ay nagbabago sa labas, malakas na pag-ulan ng niebe, ang espasyo ay napakatahimik. Ang pangunahing tauhan ay naglalakad sa labas, naglalakad sa desyerto na resort. Ang mga pintuan ng kabin ay nakasara lahat, walang pumapasok o lumalabas. At pagkatapos, na-realize ko ang mga bagay na hindi maipaliwanag. Noong una, akala ko masyado lang akong sensitibo dahil ngayon lang ako nakaranas ng emosyonal na pagkabigla. Ngunit nang unti-unting lumabo ang dim lights sa mga kabin at iniiwasan ako ng lahat ng tao sa resort. Alam kong may mali. Kakaiba at nakakapanghinayang pakiramdam. Patingin-tingin sa paligid ang pangunahing tauhan. Kakaiba ang eksena nang mapansin niyang napaka-unusual na kilos ng mga staff ng resort. Nakangiti ang isang babaeng receptionist, walang buhay ang mga mata, walang hininga sa hangin. Bigla siyang nanginig. Umiti siya sa akin. Pero walang emosyon ang ngiti na iyon, parang walang buhay na shell ang ngiting iyon. Sinubukan kong lapitan siya, pero naging uncomfortable cold ang atmosphere. Nakatayo lang siya doon, nakatingin sa akin na parang estranghero, saka tumalikod ng walang sabi-sabi. Shot ng receptionist na dumaan, walang buhay ang mga mata, hindi pinapansin ang pangunahing tauhan. Ang pangunahing tauhan, nainis, lumingon sa mga nakapaligid na customer. Mag-asawa sa isang restaurant, nakatingin sa kanya ng walang bati, kakaiba ang kanilang mga mata. Hindi ko maipaliwanag ang pakiramdam na yon na parang hindi talaga nag-i-exist ang lahat. Kupas lang silang mga imahe sa ibang mundo. Minsan, pakiramdam ko, parang tumitingin ako sa isang layer ng frosted glass, hindi makakontak, hindi makatouch sa realidad. Mga palatandaan ng kaguluhan. Shot ng pangunahing tauhan na pumasok sa restaurant, tahimik ang espasyo, madilim ang ilaw. Walang laman ang hapagkainan, ilan na lang ang natitira, ngunit walang pumapansin sa kanya. Ang tunog ng sipol ng hangin sa labas ng bintana ay lalong nagpapalamig sa espasyo. Unti-unting nagiging kakaiba ang lahat sa resort. Nakasara ang mga bintana, madilim ang ilaw sa loob ng mga kabin, walang namamatay. Pumupunta ako sa restaurant sa umaga, nakita ko lang ang ilan na kumakain ng tahimik, walang tawanan, walang bati. Umupo ako pero parang walang nakatingin sa akin.
Parang nagyelo ang hangin, to the point na iniisip ko, ako lang ba ang nabubuhay sa resort na ito? Ang pangunahing tauhan ay nakatayo sa gitna ng hallway ng resort, nakatingin sa mga cabin, isang madilim na espasyo. Ang eksena ay tila nagyelo saglit, walang gumagalaw, tanging malamig na hangin ang umihip. Nakalock lahat ang mga pinto. Walang nagbubukas ng pinto. Sinusubukan kong kumatok pero tumanggap lang ako ng katahimikan. Nag-iba na ang lahat. Unti-unting lumilitaw ang mga hindi maipaliwanag na bagay sa aking mga mata at naramdaman kong nag-iisa. Nawala. Pagbubunyag ng mga misteryo. Nagpasya ang pangunahing tauhan na lumabas, naglalakad sa kahabaan ng resort. Ang kuha ay nagpapakita ng mga hanay ng mga bakanting cabin na walang nakikitang tao. Huminto siya sa harap ng isang bintana, nakatingin sa isang bakanting cabin, ngunit parang may nakatingin sa labas. Ano ang nangyayari dito? 1,000 beses kong tinanong ang sarili ko nitong mga nakaraang araw. Ang kakaibang kawalan ng mga tao sa paligid at ang mga kakaibang ekspresyon ng mga tauhan. Baka nasa ibang lugar ako. Isang lugar na hindi realidad. Ang pangunahing karakter ay pumasok sa isang cabin lamang upang mahanap ang mga kasangkapan sa gulo. Ang kama ay inilipat. Nakita niya ang isang basag na salamin na sumasalamin sa isang malabong figura sa kanyang likuran. Ngunit nang lumingon siya, walang tao doon. Tapos nakita ko yung salamin sa cabin. Nabasag, may naaninan. Anino ng isang tao, pero nung lumingon ako, wala namang tao. Hindi ko may paliwanag. Parang naglalaho ang lahat, parang nabubuhay ako sa isang masamang panaginip na hindi ko magising. Unti-unti, nagsimula akong maghinala na ang nakita ko ay isa lamang ilusyon. Ang mga tao sa paligid ko hindi sila tao. Ang mga kakaibang kilos, walang buhay na mga mata at ang malamig na hangin na nakapaligid sa akin, hindi ko maipaliwanag. Isa lang ang alam kong sigurado, hindi na ako makakatagal pa rito. Bumalik ang bida upang tumingin sa bintana. Isang kakaibang figura ang lumitaw sa madilim na espasyo. Ang hangin ay umuungol na parang babala. Ang kakaibang pakiramdam na ito, hindi ito basta-basta. May isang bagay na lubhang mali sa resort na ito. At hindi ko ito maaaring baliwalain. Ang katotohanang malapit ko ng matuklasan ay maaaring ang bagay na hindi na ako muling tumingin sa mundong ito sa parehong paraan. Dim lighting, kinunan mula sa loob ng cabin. Umihip ng malakas ang hangin sa labas ng bintana na nagdulot ng kakaibang sipol. Ang pangunahing tauhan ay nakatayo malapit sa bintana. Ang mga mata ay nakatingin sa labas. Ang tanawin ay madilim, ang kapaligiran ay tahimik at madilim. Sa sandaling ito, nakaramdam siya ng matinding pagkabalisa. Narrator. Habang nagtagal ako rito, mas lalo kong naramdaman na may mali. Nitong mga nakaraang araw, lahat ay nangyayari na para bang nabubuhay ako sa isang horror movie na hindi ko matatakasan. At pagkatapos, isang mabagyong gabi, nang tumingin ako sa bintana ng cabin, nakita ko ang isang bagay na hindi ko makakalimutan. Mabagal na pumipihit ang kamera sa labas ng bintana ng cabin. Ang bida ay nakakita ng kakaibang eksena. Isang lalaki na hinihila ang katawan ng isang babae sa nyebe. Ang kanyang mukha ay malamig na parang walang emosyon. Ang bida ay nakatayo, hindi makapaniwala sa kanyang mga mata. Ito ay hindi isang normal na eksena. Kinaladkad ng lalaki ang katawan ng babae, ngunit walang emosyon sa kanyang mukha. Kitang-kita ko ang kanyang malamig na mga hakbang, na para bang ang katawan ay hindi isang taong minahal niya noon. At pagkatapos nang tumingin ako ng mas malapit, napagtanto ko na ang katawan ay hindi na buo.
Dugo ay pinahiran sa puting nyebe, isang tanda ng karahasan ng pagkawasak ng sangkatauhan, ang pagkawala ng karahasan sa sangkatauhan. Close-up shot ng pangunahing tauhan na nakatayong nakatulala, nanginginig ang kamay na hawak ang telepono, ngunit hindi nangangahas na tumawag sa sinuman. Nagsisimula siyang maramdaman na hindi lang isang tao, kundi lahat ng tao sa paligid niya ay nagbago, naging kakaiba. At pagkatapos ay napagtanto ko lahat sila, ang mga turista sa paligid ko ay hindi tao. Nagbabago sila, nagiging ibang bagay. Nararamdaman ko ito sa kanilang mga mata, sa paraan ng kanilang paggalaw, sa kanilang malamig na mga aksyon na parang wala na silang nararamdamang sakit o pagkawala. Mabilis magbago ang eksena, ngiti-ngiti ang ibang tao sa resort, duguan ang mga mata, kakaiba, parang nasa isang brutal na party, walang normal. Isang madugong party, kung saan walang saya, puro brutal at walang pakialam. Tumakas at humanap ng paraan para mabuhay. Ang kamera ay pumutol sa pangunahing karakter sa isang estado ng takot, tumatakbo sa mga corridors, tumatakbo sa kahabaan ng resort. Umaalingaw ang nakakatakot na tawa ng mga tao sa paligid, na lumilikha ng isang madilim at nakakatakot na espasyo. Wala na akong panahon para mag-isip. Hindi na sila tao. Masyadong mabilis ang lahat. Palamig ng palamig ang hangin, parang pumapasok ako sa ibang mundo, mundong hindi ko matatakasan. Ang pangunahing tauhan ay tumatakbo sa resort, na nakakaramdam ng labis na takot. Nagmamadali siyang pumasok sa isang madilim na silid, mabilis na isinara ang pinto, ngunit umalingaw ang mga yabag sa pasilyo. Sa sandaling ito, ang tanging magagawa ko lang ay tumakas. Tumakas sa resort na ito. Tumakas sa mga nilalang na ito na hindi na tao. Ngunit noong naisip kong ligtas na ako, muli silang nagpakita. Ang kamera ay humarap sa mga deformed na nilalang na naglalakad patungo sa pinto. Ang kanilang mga mata ay kumikinang na pula. Ang kanilang kakilakilabot na mga hininga ay humahampas sa siwang ng pinto. Ang bida ay humihinga, ang kanyang puso ay tumitibok, ang kanyang puso ay puno ng kalituhan at kawalan ng pag-asa. Humanap ng paraan para makatakas sa resort. Nagmamadaling lumabas ang bida, naghahanap ng paraan para makatakas. Madilim ang kalangitan, bumabagsak ng husto ang nyebe. Mayroong isang pakiramdam ng misteryo at banta sa hangin, ang lahat ay nasa kaguluhan. Ginawa ko ang lahat para makatakas. Ang mga bintana ng kabin ay mahigpit na nakasara, walang paraan palabas. Ngunit hindi ako maaaring umupo na lamang at maghintay na mamatay. Kailangan kong humanap ng paraan palabas, anuman ang mangyari. Ang kalaban ay tumakbo sa open air, nag-aapoy ang apoy mula sa isang kabin sa di kalayuan. Huminto ang bida, nakita ang resort sa kabuluhan at pagkawasak. Ang mga nagbagong tao ay humihila ng mga kakaibang bagay palabas ng mga silid, isang ganap na pagkawasak ang nagaganap. Ang apoy ay sinusunog ang lahat. Ngunit hindi upang iligtas ang anuman. Ang mga apoy na ito ay pagkawasak, isang senyales na ang lahat ay tapos na. Nakikita ko ang mga taong hindi na tao, masayang magkasama, tumatawa na parang hindi sila natatakot. Ngunit alam ko, ito ay hindi kagalakan. Ito ay kalupitan, pagkawasak. Ang eksena ay nagbago sa isang abandonadong sasakyan sa gitna ng paradahan. Ang pangunahing tauhan ay nagmamadaling pumunta dito. Binuksan niya ang pinto ng kotse at nagsimulang magmaneho palayo sa isang nakakatakot na bilis. Ang eksena ay kinunan mula sa loob ng kotse, nakita ang resort sa kadiliman at ang apoy ay lalong nagniningas. Ang lihim sa likod ng resort. Habang dumadaan ang kotse sa nasirang resort,
ang mga ilaw sa likod ng kotse ay naglalabas ng malabo na imahe. Ang pangunahing tauhan ay tumitingin sa rearview mirror, pakiramdam na parang may nakatingin sa likuran. Tumakbo, ang magagawa ko lang ay tumakbo. Ngunit hindi ko matatakasan ang nangyari doon. Ang resort na ito ay hindi lamang isang lugar para makapagpahinga. Ito ay isang bitad. At kung ano ang nangyari sa mga taong iyon, marahil ito ay dumating sa akin, o maaaring hindi na ako makatakas. Ano ba talaga ang nangyayari doon? Hindi ko na alam. Pero isang bagay ang sigurado ako, hindi na ako babalik doon. Narrator. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Lahat ng pinto ay sarado na. Ang mga taong akala ko noon ay kauri ko, ngayon ay naging walang kaluluwang nilalang, naiwan lamang sa gutom at kalupitan. Sinubukan kong humanap ng paraan para makausap, ngunit walang makakatulong sa akin. Huli na ni. Nagsimulang tumakbo ang bida sa pasilyo, ang tunog ng nagmamadaling yabag. Bawat hakbang ay puno ng takot. Ang mga pinto ay mahigpit na nakasara, ang mga ilaw mula sa mga lampara ay lumabo, walang buhay sa paligid. Sa sandaling ito, isa lang ang layunin ko, ang tumakbo. Tumakbo hanggat maaari, nang mas mabilis hanggat maaari. Ngunit kahit saan ako magpunta, bawat hakbang na ginawa ko ay naputol. Bawat sulok, bawat landas, walang paraan. Ang resort na ito ay naging maze ng kamatayan, at ako lang ang biktima. Naghahanap ng buhay. Ang eksena ay nagbago sa pangunahing tauhan na naghahanap ng sasakyan sa parking lot, ang kanyang katawan ay pagod at desperado. Umihip ang malamig na hangin, bumabagsak ang nyebe sa paligid. Parang gustong lamunin ng kapaligiran ang lahat. Sa wakas, natagpuan ko ang sasakyan, ngunit hindi ito isang himala ng kaligtasan. Hindi isang paglaya. Ito ay isang huling paraan lamang, ang tanging pag-asa para sa akin na umalis sa lugar na ito. Ngunit bago ako makahinga ng maluwag, may kakaibang tunog ng mga yabag na nagmumula sa likuran. Tumingin ako sa rearview mirror, ngunit walang tao, tanging patay na katahimikan. Ang pangunahing tauhan ay nakaupo sa kotse, nagmamadaling pinaandar ang makina. Ang sasakyan ay humahango sa nalalatagan ng nyebe na kalsada, ngunit sa likod, ang dilim ay hindi bumibitaw. Ang mga kakaibang nilalang, na may baluktot na mga hugis, ay humahabol pa rin sa kanya. The more I drive, the more I feel that something is wrong. Nagiging malabo ang lahat, hindi ko na ma-distinguish between reality and illusion. May mga kakaibang inday lang, malakas na hangin, at tumatakbo ako sa walang katapusang paghabol. Walang makakaligtas sa akin. Kinutok mula sa loob ng kotse, nakatingin sa labas, ang mga headlight ay nag-ilaw ng kakaibang eksena. Ang mga anino ay sumasayaw sa paligid, tumatawa ng baliw. Dugo ang bumubulusok sa nyebe, ang mga walang ulong katawan ay kinakaladkad palayo, na lumilikha ng isang madilim at nakakatakot na espasyo. Ano ang nangyayari dito? Ang mga nakaligtas, alam ko, hindi na sila totoong tao. Bahagi sila ng isang bagay iba. At biktima lang ako, sinusubukang takasan ang isang bangungot na hindi ko maintindihan. Bukas at misteryosong wakas. Ang pangunahing tauhan ay patuloy na nagmamaneho sa madilim na gabi. Ang eksena ay nagbago sa isang desyerto na kalsada. Ang sasakyan ay bumagal, at sa wakas ay huminto. Siya ay tumingin sa labas, sa resort. Sa likod niya, isang malaking kadiliman ang nagtitipon, ang apoy mula sa resort ay nasusunog, ang liwanag ay bumagsak, ngunit walang tunog. Sa puntong ito, nakatakas na ako sa resort, pero ano ba talaga ang nangyari doon? I don't know.
Yung mga survivors na wala sila. Hindi na sila lumalabas sa social media. All that remains is an unexplainable mystery. Ang eksena ay pinuputol sa mga larawan mula sa social media, tinanggal na mga post, mga hindi na gumaganang account. Ang mga tao mula sa resort, Tyler, Ginger, ang mga hipster, walang baka sa kanila. And I, the only survivor, can't forget what I saw. But no one can understand me. No one knows what really happened in that resort. Was it a nightmare never woke up from, or secret no one dared to face? Tumakas ako, ngunit bumabagabag pa rin sa akin ang takot. Malaya ba talaga ako? O pumasok lang ako sa panibagong bangungot? Ang kamera ay unti-unting nawawala, naiwan lamang ang tunog ng hangin at kakaibang ingay na nagmumula sa kadiliman. Ito ay isang katahimikan, hindi ng paglaya kundi ng paghihintay ng isang bagay na hindi matatapos. Narrator. So sino ba talaga ang nakaligtas? Sino ang naiwan? At kung ano talaga ang nangyari doon will forever remain a secret. Narrator. It's been over a month since I left that resort. Pero hindi ko makakalimutan ang nangyari. That images, those creatures, those people who weren't human, still mold me every night. I can't sleep. I can't escape those nightmares. Humakbang sa labas ang pangunahing tauhan, ang madilim na liwanag mula sa mga streetlight na nagbibigay liwanag sa ilang na kalye. Huminto siya upang tumingin sa isang tindahan, kung saan pumasok ang isang matandang kakilala. Isang pakiramdam ng pagkabalisa ang bumabalot sa kanya. Kahit nakaalis na ako sa resort, hindi ko matakasan ang mga multo ng mga taong nawala. Nakikita ko ang mga taong kilala ko noon, pero nagbago na sila. Hindi na sila ang mga taong minahal ko, ang mga taong naging malapit sa akin. Hindi na sila kung sino sila. Paggunita sa mga nakaligtas. Nakaharap ang bida sa isang lalaking nakilala niya sa resort, si Tyler. Gayunpaman, ang mga mata ni Tyler ay hindi na sa isang matandang kaibigan, ngunit malamig at malayo. Tumingin si Tyler sa kalaban na walang emosyon, nakangiting walang emosyon. Tyler. Nakita ko na naman siya. Hindi na siya ang kaibigan na kilala ko. Yung mga mata niya, yung tingin niya sa akin, parang halimaw na nakatingin sa biktima. Tinanong ko siya tungkol kay Ginger, pero ngumiti lang siya. Isang walang emosyong ngiti, hindi saya, kundi kawalan. Ang pangunahing tauhan ay tumingin sa salamin, sa kanyang sariling refleksyon, ngunit ang kanyang mukha ay hindi na ang pamilyar na mukha. Ang kanyang mga mata ay walang laman, takot at pagkahumaling ang pumalit sa kanyang isip. Hindi lang si Tyler, kundi lahat ng taong nakita ko ulit ay nagbago. Wala na sila sa sarili nila. Para bang patuloy akong pinagmumultuhan ng nakita ko sa resort, patuloy akong hinihila sa mundong hindi ko matatakasan. Nariyan pa ang mga aswang. Ang eksena ay nagbago sa ang pangunahing tauhan na naglalakad sa isang desyerto at madilim na kalye na walang iba kundi siya. Pumasok siya sa isang cafe at nakita niya ang isang pamilyar na babae. Tinitigan siya nito ng malamig at walang emosyong mga mata, tulad ng mga nilalang na nakilala niya sa resort. Siya si Mia, ang dati kong kaibigan, ang akala ko'y aking suporta sa madilim na mga araw. Ngunit nang tumingin siya sa akin, hindi ko makita ang init na natanggap ko minsan. Ang kanyang mga mata ay natatakpan ng isang layer ng ambon, walang saya, walang emosyon. At pagkatapos, napagtanto ko hindi na siya. Umalis si Mia sa cafe, naglakad palayo na may malamig at walang emosyong tingin. Ang bida ay nakatayo pa rin, pinapanood ang kanyang figura na nawawala sa kadiliman. Hindi ko maintindihan. Para siyang multo, hindi na yung taong kilala ko dati. And then realize, something scary is still here in this darkness. Ang sikreto ay hindi nabubunyag. Naglalakad ang bida sa mga walang laman na kalye.
Isang kilabot na pakiramdam ang bumangon nang mapagtanto niyang hindi na siya nag-iisa. Ang bawat dumaraan na anino ay may dalang hindi maliwanag, hindi maipaliwanag. Nandyan pa rin ang mga multo sa buhay ko. Hindi ko sila matatakasan kahit umalis na ako. Kahit tumakas ako, malapit pa rin sila. Yung mga nilalang, yung mga taong nawala, nabubuhay pa rin sila sa kadiliman, laging nakakubli at naghihintay ng tamang oras para bumalik. Nakatayo ang bida sa labas ng isang lumang bahay, nakatingin sa bintana. Nakikita niya ang mga anino na gumagalaw sa loob, ngunit pagbukas niya ng pinto, walang tao. Bumagsak ang katahimikan at kumalat ang nakakatakot na pakiramdam. Ito ay isang sikreto na hindi mabubunyag. Isang bagay na hindi ko maintindihan. Ang resort na yon, hindi lang isang lugar, ito ay isang pintuan, isang pinto sa ibang mundo. At ang mga multo na yon, ang mga nagbago, ay nandoon pa rin. Hindi sila patay, naghihintay lamang sila. Bukas at nakasusuklam na pagtatapos. Ang bida ay nakatayo sa tulay, nakatingin sa madilim na ilaw ng lungsod. Sa pagkakataong ito, pakiramdam niya ay may sumusunod sa kanya, ngunit nang lumingon siya ay wala namang tao. Isang nakakatakot na pakiramdam ang kumalat. Gaano man kalayo ang tinakbo ko, kahit saan ako magpunta, hindi ko matakasan ang mga multong iyon. At pagkatapos, napagtanto ko, marahil ay naging isa na ako sa kanila. Isang multo, gumagala sa madilim na lugar na walang paraan. At ang tanging tanong na hindi ko masagot ay, ako ba ay tunay na malaya mula sa aking nasaksihan? O ako ba ay bahagi lamang ng bangungot na yon na walang hanggan?